Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa bagong siniwalat ng isang kongresista at may kinalaman ito sa ating national budget. So, alam naman natin na yung national budget natin, itong 2025 national budget ay binusisi uli ni Pangulong Bongbong Marcos at may mga binawasan siya ng konti, may mga dinagdagan siya sa mga pondo ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At nung matapos na, siyempre, ito ay kanyang inaprubahan na, pinirmahan na. So, nabalita sa mainstream media na itong kongresista na to ay naglahad na may mga items o may mga ahensya ng gobyerno na blanco. Paano ko ba sasabihin ng medyo diretso to? So, mayroong mga ahensya ng gobyerno. Alam naman natin na bawat isa dyan ay may nakalaang budget para dito sa taong 2025. Pero, isiniwalat nga nitong kongresista na to na may mga ahensya ng gobyerno na blanco. Blanco po yung kanilang budget. So, hindi naka-specify dito sa listahan na to na kung magkano ang talagang inaprubahang budget. So, magtataka ka kung bakit blanco, ika nga, yung nasabing listahan. Well, ang spekulasyon, syempre, kung blanco, libre ka na maglagay ng amount ng halaga dito sa mga blankong ahensya ng gobyerno. Pondo nila, blanco. So, kung susumahin natin, bilyon-bilyon ang maaring ilagay dito sa pondo nila. At nung maisiwalat nga ng kongresista ito ay may mga senador, yung mga nag-approve sa bicameral commission, yun na nag-approve ng budget ng House at Senate. So, may mga kongresista na pumirma dito na tikom ang bibig maging yung mga senador at ang palasyo ay naghugas kamay. So, dalawang mukha lang naman yan, totoo at hindi totoo. So, dun tayo muna sa hindi totoo. Maaring sa bersyon na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay kumpleto yung ika nga listahan at naka-indicate talaga doon sa mga ahensya ng gobyerno sa listahan ng Pangulo na pinirmahan niya ang mga nasabing halaga. Pero, syempre, pagkatapos nun, na ibalik na sa, alam ko sa DBM yan na ipasa na sa tamang ahensya ng gobyerno na mga ngasiwa ng mga pondo na to ay naging blanco na. So, ang tanong diyan, magmula sa kamay ng palasyo, ng Pangulo, kanino niya ibinigay yung mga dokumento na yan? Di ba dapat Speaker of the House yan? At saka yung Senate President ang mga ngasiwa niyan, siyempre. So, dapat siguro sagutin ng Senate President at ng Speaker of the House kung bakit nagkaganon. Dapat pabulaanan nila yung sinabi ng kongresista na to, itong siniwalat ng kongresista na to, para naman malinis ang kanilang pangalan. Dahil syempre, damay ang upper at lower house dito. So, reputasyon nila ang nakasalalay dito. So,
Yun ang unang muka, yung hindi totoo. Eh kung totoo, alam naman natin na talamak ang korupsyon sa ating gobyerno. Marami na ang nagsasabi, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinasabing isa sa mga pinakatalamak na laganap ang korupsyon ay itong kasalukuyang administrasyon na to. So medyo kumbaga nabigwasan ng isang malutong ng oposisyon ang administrasyon. So, pero may napansin ako. Itong kongresista na to, itong nagsiwalat na to, taga Davao yata ito eh. So ito yung mga regular na kongresista na ibinoboto sa kanilang distrito. Pero ang napansin ko, ang nagsiwalat ay syempre ang Makabayan Black. So, parang medyo naaamoy-amoy ko na, parang nadudugtong na to doon sa mga nauna kong video na kung saan sinabi ko na binalaan ko ang Speaker of the House na sinabi ko na medyo pakakaingat kayo sa Makabayan Black dahil baka mamaya kayo naman ang suruin yan, si Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi ko rin na inuuna lang ng Makabayan Black ang pinakamahirap na balakid sa kanilang mga plano, si Vice President Sara Duterte. Pinakamahirap si Vice President. So lumalabas na totoo yung aking hinala dahil alam na ng Makabayan Black na kaya nilang tulagin ang Pangulo. Siyempre dahil yung kamag-anak ng Pangulo, si Speaker of the House, na si Speaker Romualdez ay tinutulungan kuno ng Makabayan Black para maidispatcha si BP Sara. Yun yung aking sapantahan dyan sa pangyayari na yan. So, ang pagkakamali nga lang nito, syempre, kumbaga nagkaroon ng free access ang makakaliwa rekta sa administrasyon. Kaya nakita nila itong anomalya na to. At nagkataon din na yung isang kongresista malamang na nakapanig sa mga Duterte sa oposisyon ay kumbaga lumapag na sa harapan ng Makabayan Black lahat ang baho ng administrasyon at sinasamantala. Siyempre, sasamantalahin nila yan. Kaya ngayon, nagkakagulo sila. Ngayon, ang tanong diyan, isa pa, pagtatakban ba ng administrasyon itong problema? Kasi nagugas kamay na eh. Nagugas kamay na ang Pangulo. So wala na silang pakialam dyan dahil ayon sa pahayag ng Malacanang, maayos na naka-itemize, na naka-distribute ang mga pondo. Pero bakit nga naman nung mapunta na sa kung kaninong kamay man yung papel, naging blanco na. So, kaninong kamay ba o sinong kamay ba ang naghatid ng pinirmahan ng Pangulo dun sa ahensya ng mga ngasiwa ng pondo ng bawat ahensya ng gobyerno? Alam ko DBM, di ba? Ang DBM is Department of Budget and Management. So alam ko sila ang nangangasiwa ng pondo ng ating bansa. So pag pinirmahan ng Pangulo, lalapag na sa kanila. Trabaho na ng DBM na ibigay yung mga pondo. So, ganyan talaga ang gobyerno natin. Talagang medyo may kaguluhan ng konti. Ultimo, kakampi mo, akala mo kakampi mo, hindi pala.
So, ayan. At naglalabasan na ang mga baho nila. Kaya tama yung sinasabi ng ibang mga komentarista. Malapit na po ang eleksyon. Alam na alam natin kung sino yung mga hindi na natin dapat pagkatiwalaan. So, dapat medyo tumali-talino tayo ng konti. At kapag ka nanalo pa itong mga tao na to, kawawa naman ang ating bayan. So, dito ko muna iiwanan tong video na to at titingnan natin kung gagaway pa itong problema na to o palalamigin na lang ng katulad ng mga nakalipas na intriga sa gobyerno ang magiging senaryo nito. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.